Patuloy ang Senado sa pagsusulong ng mga panukala para ibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo. Isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ay ang sektor ng agrikultura. May umaarangkadang balita si Angela Babad. Isa sa mga sektor na higit na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo ay ang mga mangingisda at magsasaka. Ayon kay Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chair Senator Francis Kiko Pangilinan, nasa 80% ng produksyon ng nasabing sektor ay nakadepende sa krudo. Kaya naman tinalakay sa committee hearing kaninang umaga ang 10 bilyong piso na budget ng Department of Agriculture na naka-standby para sa farmer and fisher folk assistance. Pero ayon kay Pangilinan, hindi pa ito maipamahagi dahil sa kakulangan ng guidelines. So ang panawagan natin kanina, ilabas na yung guidelines kasi ngayon kailangan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga mangingisda, itong suporta dahil ang taas ng presyo ng krudo. Dagdag pa ni Pangilinan, may 3,000 piso na assistance fund para sa 15,000 mangingisda. Ito ay mula sa 75 million pesos na budget ng DA at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Prioridad na mabigyan ito ang mga mangingisda mula sa mga 5th-class municipalities. Pero anya, hindi pa rin ito sasapat sa sektor na binubuo ng halos 2.4 million na individual. Kaya naman bukod sa unang batch ng mga benepisyaryo, sisikapin nilang makaabot pa sa mas maraming mangingisda. Well, we will work towards being able to reach as much. In fact, kasama dyan sa yung ipapanukalang dagdag na fuel subsidy. Kasi hindi ito, pending bill pa ito. Kailangan din nating tutukan ito. Samantala, bukod sa pinansyal na tulong, nasabo naman sa pagdinig si BFAR National Director Eliezer Toto sa lilig dahil sa hindi nito pagdalo sa pagdinig noong nakarang linggo. Mr. Chair, Yes. hindi naman siguro kayo mga bobo at tanga sa BIFAR. Ano? Siguro may mga ginagamit nyo rin ito. Show cause order, meaning to say, magbigay ka ng dahilan. Eh wala kang magandang dahilan. Yung dahilan mula dahil sabay-sabay yung mga meeting na itinan nyo. Pwede ka ma-contempt. Sentro ng pagdinig ang reklamo ng ilang local government units sa pagpasok ng commercial fishing vessels sa loob ng 15 kilometers na sakop ng municipal waters. Ito ay kahit hindi pa pinalang desisyon ng Supreme Court of the Philippines hinggil sa usapin. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.